Isang mapayapang hapon Pilipinas. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Macuja Elizalde, na bumabati sa lahat ng nakikinig sa DZRH Radio at sa mga nanonood sa DZRH TV, lalo na sa ating mga kasamahang alagad ng sining at kultura sa buong bansa. Mula pa noong 1983, ang ikatlong Martes na sa buwan ng Hulyo ay ipinagdiriwang sa buong Pilipinas bilang National Children's Book Day. Sa bisa ng Proclamation Number 2365, ang araw na ito ay itinalaga upang itaguyod ang intellectual and social well-being ng mga kabataan sa pamamagitan ng panitikan. Bilang pakikiisa sa selebrasyong ito, nagaganapin sa darating na Martes, July 16, makakasama natin sa hapong ito ang mga kinatawan ng isang non-profit organization na may layuning mapalaganap ang interes sa pagbabasa gamit ang storytelling. Isang paraan upang linangin ang imahinasyon, inspirasyon at pag-asa sa bawat pamilyang Pilipino. Kaya't huwag kayong aalis sa hapong ito, samahan ninyo kami sa kalahating oras ng masayang kwentuhan kasama ang mga kinatawan ng The Storytelling Project. Programang hatid ay sining at kulturang para sa lahat. Magbabalik ang Art to Art. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta, super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa. Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. ACS. Usapang sining at kultura para sa lahat. Art to Art. Nandito pa rin tayo sa Art to Art at kasama natin sa hapong ito ang mga kinatawan ng The Storytelling Project. Founder Ray Buffy at Executive Director Daniel Joseph Benito. Ray, Daniel, welcome. Magandang hapon and of course, welcome to Art to Art. So, Ray, kailan nyo itinatag ang The Storytelling Project at ano ang mga kwento sa likod nito? Yun po. Siguro ang The Storytelling Project ay nagsimula as a personal advocacy. Mm-hmm. So, ako po kasi nung ako'y maliit, nung ako'y elementary and high school, hindi ako palabasa. Textbook reading lang kapag may exam, doon nagbabasa. And I wanted to be a lawyer when I was a kid. Mm-hmm. So, yung kapatid ko nagpaaral sa akin, sabi niya, sige, maghanap ka ng law school na eskwelahan na may magandang law school. So, I took up philosophy and human resources development. And philosophy is a reading and writing course. Dahil wala akong kasanayan sa pagbabasa, nahirapan po ako. And one of our professors told us na all you need to do is to read, and then write. And start with what interests you. So, doon lang po ako nagsimula magbasa ng mga nobela. Medyo late na. Hindi kami kasi exposed sa aming pamilya sa pagbabasa. So, naisip ko sa aking sarili, kung nasimulan ko sana nung mas bata, sana mas na-enjoy ko yung pamimilosopia ng kolehiyo. That's why, after graduation, yun po yung naging advocacy ko na ayoko maranasan ng mga batang Pilipino, yung naranasan ko, na nahirapan umintindi sa mga binabasa at nahirapan magsulat sa mga binabasa. So, doon nagsimula. And then, I started as a volunteer in a telecom company. And then, doon ko rin na-meet yung aking wife. So, parehas kaming volunteer na every summer, nagpupunta kami sa public school at nagtuturo kami ng pagbabasa at nagkukwento kami sa kanila. And then, after a few years of volunteering, we realized that we wanted something deeper. Na-encourage, nahikayat kami na, paano ba, tanong namin sa sarili namin, paano ba namin mabibigyan, matutulungan ng mga bata na magkaroon ng habit of reading. Yung makita nila na masaya ang pagbabasa. Hindi nila makita na nakakaantok or pag nakita ng libro, aantokin. So we wanted to incorporate fun, art,
sa learning. So that's where storytelling projects started. So yung aming program na mami ikukwento rin kay Daniel kung ano po yung programa namin. So that was when we started the storytelling project. Okay. So ano yung layunin ng storytelling project? Was it to develop lifelong learners? And how do you use the storytelling to achieve yung layunin na yun? Sige po. So, may 3 core projects po kami tinatawag. Project Imagine, Project Create, at Project Share. So, yung sa Project Imagine po, gaya ng sabi ni Kuya Ray, gusto po natin mag-develop ng habit of reading. So, tumitira, nagsistay po kami sa isang community for 2 to 3 weeks. Tapos, halos every day or every other day, basta may series of storytelling sessions po with the communities. Tapos, may routine po kaming ginagawa na yun, nagsisimula sa songs and dance, tapos, unlocking of difficult words. Tapos, we also have, yung unique din po sa routine namin, 2 beses namin kinukwento yung story. Yung unang beses, nakiptikit yung mga mata ng mga bata. Tapos, in-invite namin silang imaginein sa isip nila yung story habang nagkukwento kami. Tapos, lahat po ng kids makakatanggap ng drawing book. Kasi ito drawing nila yung naalala sa story. Tapos yung mga fun kwento po namin, yung nagsisimula sila stick figures lang o hindi kaya nagtitinginan, nagkokopyahan sila sa katabi nila dun sa drawing. Tapos eventually, nagiging mas maganda yung drawing nila. So may creativity din po talagang na-develop. Tapos kwento po ulit na nakadilat yung mata. Then may mga post-storytelling activities din po. So yung isang favorite ko yung Araw sa Palengke. So nagsiset up kami ng mini palengke doon sa school. Tapos yung mga bata, kasi yung iba galing sa farm pa, so sila yung mismong mga ani nila, dinadala po nila doon. Tapos yung mga bata, binibigyan po namin ng play money. So parang iba budget nila yun. Parang para mamili sa palengke. Mamili sa palengke. Tapos yung iba nakikipagtawaran. So parang in a way, tinuturuan na rin sila ng budgeting skills. So may mga ibang skills na rin po talaga napapasok. So this is yung Project Imagine, no? Ano pa yung dalawa pa? Project Create po, saka Project Create. Yung Project Create po, the goal is to create avenues where the children will continue or deepen their love for reading. So usually, mag-create po ng libraries or mga book nooks. So yung sa Masbate po, may isa kami nagawa na bamboo library. So ginawa po namin siya stand-alone kasi yung isang challenge na nakikita po namin is kapag classroom siya sa isang building, alam po natin kulang karamihan ng classroom ng ibang schools. Nako-convert siya eventually sa classroom. So at least yung standalone library na yun, mahirap siyang gawing classroom agad. Tapos yung pangatlo po ay Project Share. So ang goal po ay magkaroon ng book clubs sa communities. Na yung Project Imagine po usually grades 1 to 3 siya. So yung mga grade 4 pataas po, sila po yung in-invite namin dun sa book club. So ang goal ay kahit wala po si TSP, magtutuloy-tuloy po yung kwentuhan. At yung mga older kids naman na yung mas magkukwento sa mga bata. Actually, nakikinig ako sa radyo, I think nung isang araw, and nag-uusap ang radio announcer at saka yung, I think, isang teacher. Ang sabi is, karamihan sa mga bata ngayon, hindi nagbabasa. Is that true? Siguro po, isa rin sa experience po namin, magkaiba yung sitwasyon sa urban and rural communities. Sa rural communities, it is always a question of access. Access to quality learning materials. Na yun ang isang gusto namin matugunan sa TSB. Kaya, nung nagsimula po kami, ang pinupuntahan po talaga namin ay yung malalayong lugar. Ito yung tumatawid kami ng ilog, tumatawid kami ng bundok, para mapuntahan itong mga eskwelahan na to na walang access sa quality learning materials. Sa urban naman, sa urban community, alam naman natin na expose ang mga bata sa technology. Hindi natin nasabi na masama ang technology, but it should go hand in hand with reading. So may mga storytelling sessions po kami na online, lalo na nung nagkaroon ng pandemic, so napilitan tayo mag-online. Pero we wanted to promote really the physical book kasi yung bonding din with the parents. And of course, isa rin sa ano po dyan is yung access din. In Metro Manila, may mga libraries tayo ngayon na nagiging active na yung ating mga municipal libraries. Kaya we are so very happy na meron ng mga avenues for children na hindi lang sa school but also in communities na makapunta sa mga ganitong libraries. So, yes, may challenge for me, I think, but given a chance na mabigyan yung mga bata ng opportunity na makita na ang pagbabasa ay isang masayang gawain, ang pagbabasa ay isang laro. So tingin ko
magugustuhan nila yung pagbabasa. Sana naman, ano. Kaya I'm an avid reader myself, and my children are. In fact, yung ang anak ko, naalala ko, no, siguro ng mga 5 years old or 6 years old ang anak ko, sinabi niya talaga, Mama, gustong-gusto ko magbasa kasi para siyang sine sa loob ng utak ko. You know? Sana talaga ma-develop pa ang pagmamahal sa pagbabasa sa ating mga kabataan. Isa rin po sa napansin ko, no, sa pag-volunteer. Napansin ko po na ang pagbabasa sa atin ay tinitingnan na kadalasan din natin nakikita ng mga bata na isang academic requirement. It is always an academic activity. So what we wanted to do in the storytelling project is we wanted to promote storytelling and reading as a leisure activity na para mas masaya. Yes. Walang pressure. Yes. Okay, so napansin namin na meron kayong mga dalang materials dito sa aming studio. So can you give us an idea of what goes on sa inyong events? Dahil nga may mga materials kayo dito, sample naman dyan. Okay, sige. Okay. Ako daw magsasample, sabi ni kay Daniel. So, sige. There are different ways of telling stories. We have draw and tell, cut and tell, and finger puppets. But because we are promoting the araw ng Children's Month on July, we wanted to promote the physical book. So, ang kakwento ko ngayon ay isa sa mga paborito naming kwento. At ang kwentong ito ay ang Magic Silya ni Titoy. Ito yung kwento ni Russell Molina at guhit ni Marcus Nada. Ito ang harapan ng libro at ito ang likuran ng libro. Saan tayo nagsisimula? Sa harap. So, inuulit po namin yan sa mga bata dahil isa sa mga natutuhan namin, no, ang mga bata raw, kapag nakita ng libro, kadalasan kung saan-saan binubuklat. So, gusto namin magsimula. Okay, simulan na natin. Maliit lang ang baryo namin, kaya siguradong madali mo akong mahanap. Madalas akong nasa plaza kasama si Titoy. Dito kami nanguhuli ng gagamba at nangahabol ng tutubi. Pag dumaan ka, ipapakilala kita kay Titoy. Mabait siya, palabiro at makulit kagaya ko. Pambihira ang tawa niya. Akala mo, pabo. At alam mo ba, meron siyang magic silya. Pexman, magic talaga. May 2 gulong na di nabubutas kahit dumaan pa sa batong matalas. Di kailangan ng gasolina. Konting tulak lang, aandar na. Makulay ang upuan nito at kumikinang ang gara. Minsan, sasakay lang kaming 2 sa magic silya at bigla itong magiging kotse! Tabi kayo. Hiyaw namin habang nakataas ang aming mga kamay. Minsan, nagiging eroplano pa ito. Ang sarap lumipad at walang biro. Nagiging trend pa ito. Toot, toot. Magic talaga. Hep, hep, hep! Sana naman ang punta mo, ha? Ang laging habol ni nanay, pagpatakbo na kami sa labas. Diyan lang po kasama si Titoy. Ang lagi ko namang sagot. Saan dyan? Sa may buwan po. Sigaw ni Titoy mula sa labas, sabay tawa na parang pabo. Di alam ni nanay, pag nakasakay kami sa Magic Silya ni Titoy, kung saan-saan kami nakakarating. Nung isang araw nga, bumisita kami sa palasyo sa May Sapa at meron pang party. Doon, nagko-concert ang mga kuliglig habang nagtatambol ang mga palaka. Rock and roll pa ang tugtog nila. Galing, no? Kahapon naman, nagpunta kami sa kaharian ng mga tilapia. Doon, nagsasalita ang mga isda. Ang gara ng silya nyo, ha? Ang bati ni Haring Plapla. Gusto sana namin siyang isakay, kaya lang mukha siyang malansa. Inalok na lang namin sila ng tinapay at nagpaalam na kami. Paalam! Marami kaming napuntahan ni Titoy sakay ng kanyang Magic Silya. Mga kuwebang makukulay, mga mansyon sa gitna ng gubat at sari-saring lugar na kakaiba. Bibilib ka. Sayang nga, at kami lang ang nakapamamasyal. Yung ibang mga bata kasi, ayaw makipaglaro. Umiiwas sila kay Titoy tuwing dumaraan siya. Nahihiya ata. Pag nasa plaza sila, di nila niyayaya si Titoy mag-basketball. Di nila pansin ang kotse pag umaarangkada. Di rin nila rinig ang eroplano at tren. Tanging nakikita nila ay ang anyo ni Titoy.
Wala kasi siyang binti. Ipinanganak si Titoy na di tulad ng ibang bata. Ang sabi ni nanay sa akin. Kaya para makaparoot pa rito siya, kailangan niya ng wheelchair. Oo nga pala, wheelchair daw ang tawag sa magic silya ni Titoy. Pero bukod doon, dugtong ni nanay, hindi siya kakaiba sa inyo, di ba? Tara na, tara na! Hiyaw ni Titoy mula sa labas. Hinihintay na tayo ng prinsesa sa may palayan. May bago na naman kaming pupuntahan. Si Titoy talaga kahit walang binti kung saan-saan nakakarating. At balang araw, makabisita rin ang ibang mga bata kay Haring Plapla. Maririnig din nila ang tugtugan sa sapa. At balang araw ay makita nilang walang ipinag-iba si Titoy sa kanila. At mahanap din nila ang aking nakita. Isang kaibigan! Brrrr! Tabi kayo! Tutut! Dumaan ka sa plaza. Dito mo kami makikita. Nanguhuli ng gagamba, nakikipaghabulan sa tutubi, at nakasakay sa magic silya. Ayan ang ating kwento. So, isa sa mga paborito nating kwento, ang magic silya ni Titoy. Ang galing. So, Wow, okay. So, I mean, yung reaction ng mga bata, ano? Pag nagbabasa kayo ng ganyan? For us, no, sa storytellers, it is very important for children to feel, to experience different emotions. And storytelling can help children realize that and feel that. At isa sa mga natuturo ng storytelling at mga stories ay yung pag-control sa emosyon. Dahil ang mga itong kwento ng Magic Silya, maraming emosyon, maraming adventure, and then may mga karanasan yung mga characters natin na pwedeng pinagdadaanan din ng mga bata, at kapag ito'y narinig nila, mas madali nilang maintindihan yung mga nangyayari sa kanila. So, stories help children make sense of the world, and stories help children understand what's in them and what's outside of the world. Okay. So, nung nakaraang pandemic, nagkaroon din kayo ng online storytelling. Opo. It was a project called Project Imagine. Can you tell us about that experience? Yes, sige, Daniel. Sige po. So, yun nga po, sobrang challenging nung pandemic. Kasi sanay po talaga kami yun nga, tumitira sa isang community. Tapos, paano gagawin natin? Kasi hindi tayo pwedeng pumunta kung saan-saan. So, malaking bagay po na may ka-partner kaming organization na sila yung parang sa kanilang galing po yung mga kids na kinater po namin. So, nag-conduct po kami ng, yung sa Project Imagine, may dalawang parts. Yung unang part po ay magbibigay ng Hiraya Kits, parang care packages po na instead ng mga ayuda. Ang ayuda po namin ay storybooks, mga art activities. Kasi hindi naman po lahat ng bata ay may Netflix or YouTube na kayang aliwin yung sarili nila habang nakastay at home. Tapos, nag-complement po kami ng online kumustahan session. So, mahalaga din po na makamusta yung mga bata, na may iba sila makausap, bukod sa makasama po nila sa bahay. Tapos yun nga po, may kwentuhan din dun sa online kumustahan na yun. Okay. So, ilang taon na ang The Storytelling Project? How many years old? 12 years. Pero 12 in paper, years 10 na. years. Okay. In paper, 10 years. So, 12 years na siya. Sa tansya nyo, ilan ang kabataan ang naka-enjoy na at natuto na sa inyong programa? Sa aming, sa storytelling session, sa pakikinig na sa aming kwento, I think more than 20,000 students na. But for our program, kasi our program is, we have a program talagang tumitira sa community. At least yun, mga 6 communities na binabalikan po namin. And then we do the program and we partner with the communities. And our contract with the school is 3 years. So 3 years kaming pabalik-balik doon sa komunidad. Okay. And sa tansyan nyo lang, how many books have you distributed since you started the library your library project? Ganun din po. Ganun. Around more than 20,000 books. Wow, congratulations. Kasi, in our community, yung first start namin, bawat bata nakakatanggap ng 1 storybook each day. So if we have 30 kids in our class, bawat bata may 21, so multiply by 30. That's the number of books. We started with that kind of activity kasi we believe na yung bata, siya ang magdadala ng pagbabasa sa kanyang pamilya. So ang assignment niya po is ikwento sa kanilang mga
magulang, mga kapatid. Tapos yung mga magulang, sumasama po sa amin for parenting. Ang sinasabi naman namin sa kanila is makinig sila sa mga kwento ng mga bata. At sasabihin po ng ibang magulang, no, lalo na pag-remote, Kuya Ray, paano ko tuturuan magbasa yung aking anak? Hindi na rin naman ako marunong magbasa. It's a valid reason. So ang sinasabi po namin, hindi ba mas mas bibilib yung ating anak kung sasabihin natin na anak, hindi marunong magbasa si nanay, pero pwede mo ba akong kwentuhan? So, there were cases na ganun po, na bago sila maghapunan, ikukwento ng bata yung story, and then yun yung nagiging kwentuhan sa family. And then kinabukasan, pag sinatid yung bata sa school, yung mga nanay po, yun yung kanilang pagkukwentuhan, yung story the other day. So, ganun. Ang galing. Okay, so hold that thought. Marami pa po tayong pag-uusapan. Kasama sina Ray Buffy at Daniel Joseph Benito ng The Storytelling Project. Magbabalik po kami pagkatapos na ilang paalala. Programang hatid ay sining at kulturang para sa lahat. Magbabalik ang Art to Art. Schedule ng mga inaabangang konsyerto. Update sa mga magagandang panoorin sa mga tanghalan at teatro. Narito na ang Art to Art Calendar. Narito ang ating arts calendar. Sa panitikan, sa darating na Hulyo 16, ipagdiriwang ng Cultural Center of the Philippines katuwang ang Philippine Board on Books for Young People o PBBY ang 41st National Children's Book Day. Ito ay gaganapin sa tanghalang Ignacio Jimenez, CCP Black Box Theater sa ganap na alas 9:30 ng umaga. Inaanyayahan ng publiko na magdiwang at makisaya sa paglinang ng imahinasyon ng mga kabataang Pilipino tungo sa mas malusog na panitikan para sa bata. Sa pelikula, ibinabahagi ng Film Development Council of the Philippines o FDCP. Nakalahok ang ilang mga pelikulang Pilipino sa New York Asian Film Festival na isinasagawa mula July 12 hanggang 28 sa Film at Lincoln Center at SVA Theater. Kabilang dito ang When This Is All Over ni Kevin Mayuga at E.T. Mapupukaw ni Carl Joseph Papa. Samantala ang Lola Magdalena ni Joel Lamangan ay magkakaroon ng North American premiere. Kasama naman sa in-competition selection ang mga short films na Hot Seat ni Jomar Damiles, Cross My Heart and Hope to Die ni Sama Naksa at A Karaoke Space Odyssey ni Akim Mendoza. Sa sining biswal, nagbukas noong July 2 ang exhibit na pinamagatang Anyo at Hulma sa The Pocket Gallery ng Museo Orlina sa Tagaytay City. Tampok ang mga paintings ni Mark D. Victor at mga sculptures ni Francis Apiles sa exhibit na makikita hanggang August 30. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit-mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. Usapang sining at kultura para sa lahat. Art to Art. Andito pa rin tayo sa Art to Art at kasama pa rin natin ang mga kinatawan ng The Storytelling Project na sina Ray Buffy at Daniel Joseph Benito. Okay, bago tayo mag-commercial break, we had a sample of ang Magic Silya ni Titoy. So papaano, sinabi mo Ray na ito ay isa sa mga paborito ninyong libro na dalhin sa inyong mga storytelling sessions. Paano nyo pinipili ang mga libro? Usually po, kasi since yung students po namin ay grade 1 to 3, maiksi lang yung attention span. So, kailangan mabilis lang within 10 to 15 minutes matatapos na po yung kwento. Tapos, mahalaga rin po na may mga values na
nirepresent yung book na bagay po dun sa community. So yung context din po nung stories, kailangan bagay din sa community. So kunyari sa Masbate po, maraming bakawan. So may story na about sa bakawan. Na pagpe-preserve ng environment. May naging community po kami sa Laguna, dinadaanan ng bus yung school. So, barumbadong bus yung isang story po na binahagi namin. So, parang ako po kasi medyo lumaki ako sa mga Western stories. Kaya natuwa ko nung sumali pa ako sa TSP na talagang Filipino authors yung pinipili po ng organization na mas bagay sa context po ng mga kids para mas makarelate po. Kasi yun nga po, gusto natin ay mas maging interesado sila. At mahirap maging interesado kung hindi ka din nakaka-relate doon sa kwento. True. Oo. So, dagdag din po sa binanggit ni Daniel, hinahati namin ng mga libro sa 3 pangkat. Unang pangkat para sa sarili, tungkol sa sarili. Pangalawa, tungkol sa pamilya. At pangatlo, tungkol sa komunidad. At binanggit nga ni Daniel, the storybook should be relatable to children. So if it's a farming community, we will look for stories na into farming. Let's say may mga characters na kalabaw, baka, or may palayan, para mas madaling makarelate yung mga bata. Example po, sa isang komunidad na ang title ng libro ay Rosa Albina, isang albinong kalabaw. So sa isang community sa Pangasinan, merong albinong kalabaw. So pinangalanan ng mga bata yung albina na yun na Rosa, at lahat na ng anak na albino, Rosa na yung pangalan. So it's something na relatable to them kasi nakikita nila. I see. And how do you acquire the books? Meron ba kayong mga partnerships with publishers, authors, and have you tried writing your own books and coming up with your own books? Excited ako doon for the book. So we had before a story written by one of our learners. It's called Super Labandera. It's a story of our little helper in Dagupan na yung nanay niya ay labandera. And actually ngayon, June 19 po, gagraduate na siya ng college. Siya ay isang magiging guro na, yung author ng Super Labandera na yun. So we have that story. And with, sa partnership po, we started na individual donor sa mga kaibigan lang, sa mga relatives, sa mga kaibigan. Then, si Kuya Daniel, nag-start na talaga na yung mga partnership with companies, establish na niya at naging mas malawak yung network ni The Storytelling Project. Nakuha naman po kami discount for some publishers. Okay. And do you also collect real-life stories as well? Sa ngayon, hindi pa po. But we have a project in La Union. We train teachers to write their own stories. It's part of activity of another NGO. Na yung mga teachers nakapag-create ng story about their community. So meron po kami nagawang ganung story. Ang title ng story ay Tidakel nga Armang. Ang Dambuhalang Alamang. It's an Ilocano story na nakatutuwa kasi it was based on their community. So yun po yung gusto rin namin ma-promote din. Okay. Na-mention mo kanina, Ray, na meron kayong schools, na meron kayong 3-year contract na every year babalikan ninyo ang school na ito para mag-continue sa mga programs. So, paano nyo pinipili yung mga eskwelahan at mga communities kung kanino kayo nagpa-partner at kung kanino kayo nagsasign ng contract with and binabalik-balikan? Sa umpisa po ng program ng TSP, sa mga referrals muna po kasi we wanted to first to check the community, dapat present yung iba't ibang partners, so iba't ibang stakeholders. Kasi naniniwala po kami na for the program to be successful, dapat collaboration with different partners. Nandiyan ang LGU, yung barangay level, nandiyan ang PTA, nandiyan ang school, nandiyan ang DepEd Division Office, volunteers or college dun sa community, at lahat ng pwedeng maging volunteers. And nung pumasok na si Kuya Daniel sa TSP, mas naging formalized, nagkaroon ng application na Kuya Daniel. So, yung latest community po namin, kunyari sa Navotas, napili po namin siya kasi nag-post kami ng form na sino mang school yung interested maki-join ay pwedeng mag-apply doon. Tapos we did some community visit to check with the school, some interviews. Tapos po, yung mga criteria po, I guess, ayun nga, maraming bata yung nangangailangan matutong magbasa or
kailangan mas linangin pa yung interest nila sa pagbabasa. And yung mahalaga nga, sabi ni Kuya Ray, may local champions kaming ma-identify doon sa community. Kasi ang goal naman ay nandun lang kami para paalala sa kanilang magagaling sila na kaya rin nilang gawin yung programa. So parang mas capacity building lang kami sa umpisa, but eventually we hope na yakapin siya ng community at sila na yung magtuloy ng kwento. Yes, okay. Para maging sustainable din. Ano? Kasi for us, naniniwala kami na magiging isang successful yung program namin kapag hindi na kami kailangan sa community. Ibig sabihin, they can stand on their own and then yung talagang patuloy na yung part na ng school activity, yung mga reading sa kanilang school. Yes, okay. So mga ganitong events, paano ang hatian ng resources? I mean, of course, any project will need funding, no? So who provides for what sa partnerships ninyo with these schools and the organizations? So, mix po ng mga generous individuals, mga kakilala, kaibigan. Minsan mga volunteers, may mga sinishare din po kami. Pero at least recently, we're lucky to have, kasi medyo naging matunog or parang nagkaroon na rin ng word of mouth yung ginagawa namin sa TSP2. So, minsan nagugulat kami mga nag-email na lang na gusto na lang makipag-partner. So, at least we'll find a way na i-match sila sa isang community na tinutulungan namin. Tapos, parang ma-channel po doon yung mga resources. So, we have some corporate partners din naman po recently na at least natutuloy na ma-sustain for a year or two yung ibang programs po namin. And we also do some fundraising efforts, mga film showing, mga merchandise selling po para po matugunan po yung mga pangangailangan po dun sa communities. Okay. And do you have regular employees o puro volunteer lahat sa TSP? Sa ngayon po, puro volunteers. Puro volunteers. Wow. Nagiging staff po. Kasi yun, parang nagiging isang actual work ko na po siya. So, yan po. Pero naman po, dahil pag masaya po naman yung masaya naman tayo sa ginagawa natin, parang nabibigay talaga natin yung extra mile. So, paano naman kayo nag-iimbita ng volunteers? How do you accept them? And how do you train them? And basically, how can you be contacted if anybody's listening now na interesadong maging volunteer sa TSP? Sige po. So, follow our page lang po, The Storytelling Project. Tapos, we conduct once or twice a year na volunteer onboarding. So, parang mass recruitment na lahat ng gusto mag-volunteer for us. Kasi we do proper orientation. Kasi nga, formation program siya for kids. So, mahalaga yung how we deliver or conduct ourselves in front of the kids. Tapos mahalagang malinaw din yung hugot kung bakit namin ginagawa yung certain parts of the programs or activities po. So, yun. Parang yun po yung first start. Onboarding, orientation po. Tapos we do yan. Si Kuya Ray, nagko-conduct ng workshops, mga libo-libong workshops na po yung nagawa niya. Tapos yun, we do onboarding with the community. So, sinasamahan namin sa community. So, usually naman po tandem siya na may senior volunteer doon sa area para hindi naman trial by fire. Although, nung nagsisimula, may mga ganong experiences po kami. Pero as we go along, parang natututunan na rin. So, may mga classroom management workshop din kasi makukulit po yung kids. So, kailangan may way din para ma-settle down sila. At actually, yun yung I think fascinating for me sa mga communities na parang ang kukulit ng mga bata, pero pag nasanay na sila sa routine, talagang kaya nilang umupo at makinig ng matagal dun sa stories. Isa rin po, sa profile ng aming volunteers are mostly young professionals na sila yung may mga day jobs. At ang naalala ko po, nung nagko-community kami, talagang nagli-leave po sila for 5 days. So, 7 days sila in the community. Tapos meron pong darating ng Saturday, kapalit naman ng aalis. So, ganun po, super thankful kami na ganun ka-dedicated yung mga core volunteers namin. Na schedule niya nagsimula as a core volunteer. Talagang dedication lang din. So ano ang mahigpit na pangangailangan ng the Storytelling Project ngayon? Do you need more volunteers? Do you need more businesses to support you? Do you need more materials? Ano yung priority ninyo ngayon for development? Well, siguro yun po. I think din po talaga masusustain yung programs and projects po ng TSP if we have a full-time or full-time or at least part-time na regular staff po talaga na in a way paid para po talaga ma-monitor yung mga projects and programs and yung mga commitments mo, for example, for some communities. We also need siguro support in developing further the programs and the design. So, I think tested naman na po yung ginagawa namin sa TSP, but
I think times are changing. So may mga ibang klaseng challenges or context yung kids na kailangan makonsider po namin. So we will appreciate parang experts' opinions on how to improve the program or ano yung mga pwede po namin baguhin sa routine. Yun po. And siguro partners kasi yung reading challenge, it's a complex problem eh. Hindi isang dahilan lang kung bakit hirap magbasa yung mga bata. So we need more volunteers and partners to really work hand in hand. And yun nga, yung sabi nga po namin sa vision namin, a community working together to nurture a nation of lifelong learners. So it's really a community effort po talaga. Okay, all right. And what activities have you lined up for the rest of the year? Did you prepare anything special for the upcoming National Children's Book Day? So yung, kasi ngayon po ay bakasyon, so, hindi daw pwede masyado abalahin agad yung school. So, may isa po kang community-based organization sa Novaliches na yun po, we are building yung book clubs po namin doon. So, kung may mga interesado po, yun po yung isang immediate this July na pwede pong samahan. We also have a volunteer onboarding this July. So, yun po, pwede po silang sumali doon. Pero yun, ongoing din po yung communication namin with our partners. So, balak po namin bumalik sa Masbate, saka sa Siargao kasi may mga train po kaming local volunteers and yung hope nga ay sana sila yung magtuloy-tuloy ng storytelling session. So, wow, masarap mag-volunteer sa Siargao. Sa Siargao. So, in Siargao, we started during the typhoon. After typhoon. It's a psychosocial activities for children. Para maka-recover sila from that trauma. Okay. Alright, and paano kayo makokontakt? So, sa Facebook page po namin, The Storytelling Project. Pwede rin po sa email namin, hello@tsp.org.ph. Okay, fantastic. Maraming salamat sa pagdalaw ninyo dito sa aming sa aming programa. Ray, Daniel, and of course, we wish you all the best in this very noble cause. Sana dumami pa ang inyong mga volunteers at yung mga sumusuporta sa inyong organisasyon. At mas marami pang kabataan ang matulungan ng The Storytelling Project. Maraming salamat din po. For sure. Hanggang sa susunod na linggo, samahan ninyo kami ulit dito sa Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Ito po ang inyong balerina ng bayan, Lisa Macuja Elizalde, nagpupugay sa artistang Pilipino.